So, ang problema ngayon, paano mo siya ipapile? Paano mo siya babayaran? Okay? Ngayon po, nagbaba na po yung BIR ng revenue regulation para dyan under po ng Ease of Paying Taxes Act natin. Dati, i-discuss muna po natin yung dati, before the Ease of Paying Taxes. Ang effectivity ng Ease of Paying Taxes ay January 22, tandaan yun, January 22. Okay? So dati, meron tayong tatlong mode of filing. Okay? Mode of filing ang filing not payment. Three modes of filing dati before the Ease of Paying Taxes Act. We have the EFES, kung familiar na kayo. We have the EBIR forms, and we have the manual. Alam niyo naman yung EFES, yung na-access sa BIR website, tama? Yung meron kang username and password. Tapos yung EBIR forms, yun yung dina-download, ini-install sa ating computer. Kaya nga lang, wag lang sa Apple Mac computer kasi hindi siya tinatanggap ng Apple Mac computer. Para lang to sa Windows operating system, yung EBIR forms natin. Yung manual, yun yung hindi gumagamit ng internet connection para mag-file ng ating tax return. Yun yung mag-fill out ka ng tax return katulad nito tapos minamanual mo siya na fill out. Okay? Okay naman pinilapan mo sa sa PDF or sa Excel file tapos pinirent mo siya, pipirmahan mo na lang. Yun ang manual without the internet connection. Okay naman, pwede kasi gamitin yung EBIR forms, manual, pipilapan mo lang yung manual, pipilapan mo yung EBIR forms, tapos babalidate mo lang, tapos hindi mo siya i-send online. I-print mo lang siya. Validate, print. Validate, print, manual pa rin yun. Okay? Dati yan. Dati ito yung three modes of filing dati. Ngayon, after the Ease of Paying Tax Act natin, naglabas yung BIR ng revenue regulations para implementing yan. Wala na po tayong manual. Hindi na po pwedeng mag-file ng manual tax return. Okay? Ang sinabi ng BIR, all tax returns shall be filed online. Online na, electronically. So yung electronically po natin, we have the EFTS at EBIR na. Okay? So, saan natin siya babayaran? Ang payment natin, we have yung bank to bank, e-pay, tapos AAB, okay naman RCO. Okay? Dati ganito. So, yung EFTS, bank to bank lang yan. Bank to bank. Ibig sabihin, merong nakakonect na bank account yung EFTS users doon sa kanilang system. Tapos yung bank account na yun yung ginagamit nila pambayad ng kanilang taxes. Yun yung bank to bank B2B. Okay? So, hindi pwede magbayad over the counter yung mga EFTS filers. Kasi ang kanilang payment system dati ay bank to bank lang. Pag nagbayad ka over the counter, may penalty ka kasi wrong venue payment ka kung EFTS ka. Okay? Ang EBIR forms, pwede siyang e-pay. Yung e-pay, yun yung sa GCash, Paymaya, Union Bank, Development Bank of the Philippines, Mayeg, yung ginagamitan ng debit card, credit card. Kami nagbabayad na lang kami through e-pay. Hindi na kami pupunta sa bangko para mag-over the counter para pumila. Tapos maghihintay ka na matagal, sayang pa yung oras mo. So, ang ginagawa namin sa Mayeg na lang, Mayeg. Merong Mayeg, tapos nagbabayad ka na ng 20 pesos na convenience fee. Maganda na yun, 20 pesos lang naman convenience fee. E-pay yun, electronic payment. Okay naman, yung EBIR, pwede rin dito sa Authorized Agent Bank or RCO. Yun yung over-the-counter. Manual payment tawag doon, manual payment. Over-the-counter sa Authorized Agent Bank or RCO. Pero sabi, ang Authorized Agent Bank tsaka RCO dapat within the RDO jurisdiction mo lang. Hindi ka pwede magbayad sa iba't ibang RDO or Authorized Agent Bank outside of your RDO jurisdiction. Okay, dati yan. Dati. Yung manual, Authorized Agent Bank lang siya, tsaka RCO dati. Pero ngayon after Ease of Paying Taxes Act, okay, dalawa na lang po yung ating modes of filing, which is electronically.
EFPS, tsaka EBIR. Wala na tayong manual. Ang sabi ng BIR, pwede ka na mag-manual kung merong tax advisory. Okay? Magkakaroon ng tax advisory na pwede ka mag-manual filing kasi hindi available yung EFPS at hindi available yung EBIR forms. Yung EFPS, possible yan, hindi siya maging available kasi down yung system. Tama? Pero yung EBIR forms, never pa namin yan na-experience na hindi siya available. Kasi yung EBIR forms, nada-download yan sa BIR website na i-install sa computer mo. Tama? So, available yung EBIR forms anytime kasi nasa computer mo yan. Hindi mo siya ina-access online sa BIR website kasi downloadable yan, software yan. Okay? So, basta may internet connection ka, magagamit mo yung EBIR forms. Okay? So, ayun po sabi ng BIR after the Ease of Paying Taxes Act issued, implemented with the BIR. And after this Ease of Paying Taxes Act, yung mga EFPS online filer na dati bank-to-bank lang sila ay pwede nang mag-e-pay. Pwede na mag-e-pay without violation. Pwede na rin kayong mag-authorized agent bank over the counter o kaya sa RCO, over the counter. Any authorized agent bank and RCO kahit outside of your RD o jurisdiction. Okay? Kasi file and pay anywhere na. File and pay anywhere na. Pero yung filing natin, kasi dalawa yun file and pay. Ang filing natin, dalawa na lang. EFPS saka EBIR. Okay? Yung pay, tatlo. Bank to bank, e-pay, saka yung over the counter or manual payment ang tawag din dito, manual payment, authorized agent bank, saka RCO. Okay? Yung mga EBIR forms, ganun pa rin naman. Ganun pa rin naman. E-pay, saka authorized agent bank and RCO. Yung mga EBIR forms, hindi sila makakapag B2B dito kasi wala namang EFPS ang EBIR forms. So wala silang account sa EFPS para mag B2B sila. Okay? So, wag na. Yan. So, ganun pa rin sa EBIR forms, e-pay, tsaka authorized agent bank, RCO, over the counter, o yung manual payment ang tawag natin dyan. Okay? Ngayon, sinabi ng BIR, hindi tatanggapin ng authorized agent bank and RCO yung over-the-counter payment mo kung manual yung filing na ginawa mo. Okay? Kasi nga lahat ng tax return ngayon ay electronic filing na. Except, magbababa ang BIR ng tax advisory na inaalaw yung taxpayer gumamit ng manual. Yung manual, yun yung mag-fill out ka ng tax return, i-print mo katulad ng ginawa natin, manual yun. O kaya naman, sa Excel, pipilapan mo yung Excel file ng tax return, nada-download yun sa BIR website, tapos ipiprint mo, tapos pipirmahan mo, okay, naka-PDF file, pipilapan mo, tapos pipirmahan mo. Manual filing ang tawag doon. Hindi ginagamitan ng internet connection para mag-file. Pero wala na nga tayong manual filing. Pag manual filing kayo, kakaroon tayo ng violation. Okay? As if hindi ka nakapag-file. Ang effect ng manual filing na hindi ka naman inallow, as if hindi ka nakapag-file ng tax return mo. Okay? Saka hindi siya tatanggapin ng authorized agent bank and RCO kasi nga malinaw yung sinabi ng BIR na hindi tatanggapin yan kahit manual filing ka unless may tax advisory. Hindi pa kami naka-encounter na hindi available yung EBIR forms kasi lagi yung available. Okay? Lagi yung available. Kasi nada-download dyan sa ating computer. Okay? Maliwanag po ba? So, ito na po yung ating bagong filing and payment. File and payment. Filing, wala na tayong manual. Lahat, electronic na. Payment, meron tayong tatlong klaseng payment. B2B, ePay, tsaka AAB, and RCO. Yung mga EFPS na dati, B2B lang sila, back to back. Pwede na sila magbayad sa ePay, tsaka AAB, RCO, over the counter, without violation. Pay anywhere na. Yung mga EFPS. Mas maganda to para kapag walang laman yung bank account mo, pwede ka sa ePay. Okay, down yung system ng EFPS, pwede ka sa ePay. Okay, AAB or RCO. Okay? EBIR forms, pwede na, ganun pa rin naman sa EBIR forms, ePay, tsaka authorized agent, bank RCO pa rin. Ganito. Ang sinabi kasi ng BIR, any. Ipa-file mo yung tax return mo using any of the electronic format ng Bureau of Internal Revenue.
Wala sinabi yung BIR na kung EFPS ka, EFPS ka lang. Kung EBIR forms ka, online filer, EBIR forms ka lang. Walang sinabi ganun. Ang sinabi ng BIR, any of the available electronic format ng Bureau of Internal Revenue. So, ganito ang ibig sabihin yan. Kung EFPS ka, so, EFPS ka, malamang na experience mo na mag-down yung system ng BIR at hindi ka makapag-file ng tax return mo. Tama? Kasi nag-down. Okay? Ngayon, under ease of paying taxes natin and implemented with the Bureau of Internal Revenue, kung EFPS ka, pwede ka nang gumamit ng EBIR forms online filing sa pag-file electronically ng inyong tax return. Okay? Sa EBIR forms online filing, meron tayong tax return receipt confirmation or email confirmation na katunayan na nakapag-file tayo online. Yun yung proof natin na nakapag-file tayo online. Kaya kung magbabayad kayo ng taxes nyo sa authorized agent bank, RCO, or manual payment na tawag yan, ina-attach yung email confirmation doon sa ating tax returns. Katunayan na nakapag-file tayo online. Kung EFPS naman ang gamit nyo, meron kayong filing reference number or FR number. So yung filing reference number nyo, katunayan na nakapag-file kayo online using the EFPS, i-attach nyo siya sa tax return nyo kung babayaran yung tax nyo, manual payments, authorized agent bank, or RCO. Okay? So technique natin, pwede na gumamit yung EFPS ng EBIR forms anytime, basta electronic tayo. At kung nag-down yung EFPS nyo, EBIR kayo, kahit walang tax advisory. Kahit walang tax advisory. Hindi na kailangan ng tax advisory. Okay? Kasi maliwanag na tayo, file anywhere. Kaya nga lang, in-interpret yun ng BIR, file anywhere except manual. So yung filing mo anywhere, dapat yung filing electronically na. Okay? Any of the electronic format of the Bureau of Internal Revenue. Therefore, kung EFPS ka nga, pwede ka mag-EBIR forms. Kung EBIR forms ka, pwede ka mag-EFPS. Kaya lang, kami, EBIR forms kami online filer. Pati practice ng profession ko. Pag may consultation, nag-file ako ng tax return, pero EBIR forms online filing kami. Never kami nag-optional or nag-enroll sa EFPS kasi alam namin yung masalimuot tong EFPS kasi nag-down yung system ng EFPS. So kung EBIR forms online filer kayo, okay na yun, yun na yun. Yun na yun. Okay? Huwag na kayo mag-optional ng EFPS. Pero kung EFPS naman kayo, pwede naman kayo mag-EBIR forms anytime. Anytime of filing of your tax return electronically using the EBIR forms. Okay? Maliwanag po ba? So yung update natin under ease of paying taxes sa filing and payment ng ating iba't ibang tax return. Hindi naman nawala yung payment natin. Dati ganito siya. Ganito pa rin siya ngayon. Walang nawala. Pero sa filing natin, ang nawala yung manual. Hindi na pwede mag-manual filing. Lahat electronic na. Okay? Maliwanag po ba?